everyone, welcome back to our channel. This is me again, your Kabayan Amor. So, shout out po sa lahat ng mga nanonood sa aking previous video and shout out din sa mga nanonood ngayon. So, mga kabayan kong plantito at plantita dyan, thank you so much and mabuhay po tayong lahat. So, for today's video mga kabayan is ang nandito sa aking harapan is yung isa din sa mga common succulents na medyo marami din ang nagka-problema kung paano sila bubuhayin. So, sila po yung ating common name, jellybean. So, dalawang uri yung jellybean na nandito sa aking harapan, which is itong ating sedum, pachay python, blue jellybean, banana jellybean, and itong aking sedum, rottington jellybean. So, dalawang tree po sila. Para maiba naman tayo kasi medyo nakakasawa na si Miss Jade Plants. So, mag-jellybean muna tayo. So, keep on watching! So, here we go mga kabayan. So, jellybean ang ating topic for this vlog. Karamihang tanong or karamihang problema about jellybean is yung dahon nila is naglalagas din. So, same as jade plant na naglalagas din yung dahon. So, sa jellybean is mayroon tayong 4 reasons kung bakit nalalagas yung dahon ng iyong mga jellybeans dyan. So, update lang po. Ito po yung ating kung nakikita na subaybayan nyo yung aking previous vlog about yung thumbnail doon is about my jellybean plantation. So, ito po yung update natin. So, ito yung pinagkatingan ko na tinutusok ko dito agad-agad right after ng pagkakating from here. So, ito na yung pinagkatingan natin. So, umusbong na po yung mga bagong tubo. Ayan. Although yung mga pinangkatan ko na puno is may mga bago na siyang rosette na tumutubo. And ito na siya, ang locks niya ngayon. Very healthy. So, tusok lang ito agad. Hindi ko na ini-air dry. Hindi ko nilalagyan ng kung ano-anong mga rotting powder. So, update lang po. And then, 4 reasons kung bakit naglalagas yung dahon ng ating jellybean. Common reason talaga yung paglalagas ng dahon nila is yung watering issue. So, here we go again. Dilig-dilig watering issue. So, first, yung pinakaunang tatalakayin natin sa out of 4 reasons is yung overwatered na jellybean plants. So, paano mo malalaman kapag yung beans mo is overwater siya? So, through the leaves, makikita natin. So, meron akong example dito ng overwater. So, ito is sinadya ko siyang overwater for I think 2 weeks already kasi nagpaplano na ako na iba-vlog sila. So, sinadya ko to. So, kung mapapansin yung mga kabayan, isa ito sa mga palatandaan if yung jellybean natin is overwater sila, kung makikita mo ang ganitong kulay. So, kung mapapansin nyo yung dito sa baba ng area dito is wala na siyang leaves. So, yung leaves niya talaga is natatanggal na, nalalagas na. So, here, may 4 na dahon dito na madali lang siyang matanggal, which is, it's a sign of overwater is yung leaves niya is ganito na pag pinipisil mo, soft siya, malambot, mushy, and watery. So, yan po ang isa sa mga sign na yung jellybean mo is overwater siya. So, yung leaves niya is mag-start dito from the bottom, tapos aakyat siya doon. So, like this. Halos kalbo na yung papaba. So, aakyat sa doon and maglagas talaga siya. So, kahit i-touch mo lang ito, itong leaves na ito na yellow is mabilis lang yan siya matatanggal. Yun. So, and then this one, mabilis lang matatanggal. Ganyan po ang cause ng overwater na jellybean. So, wala na siyang dahon dito. Ayan. Ayan. So, madali lang po silang matanggal.
So, ang solusyon dyan, may solusyon din tayo kung paano natin maibabalik sa dati. Iiwasan natin or bawasan natin yung dami ng tubig na dinidilig natin dito sa ating pots. Kung makikita nyo po ang ganitong kulay, which is soft, mushy, and translucent. So, yan po ang kulay ng ating sign of an overwater jelly bean. So, second po is yung underwater. So, may overwater, may underwater. So, underwater naman is itong isang maliit ko din na pot. So, ito is super dry na po siya. Hindi ko siya na-soak and dry. Underwater is yung aanuhin nyo lang po is yung dito din. Kasi wala na rin siyang dahon sa bottom part. Ayan. So, iba ang kaibahan niya. Makikita nyo din na may yellow siya dito, pero pag tinatouch nyo siya or pinipisil-pisil is hindi po siya soft, hindi siya musty, hindi siya watery, hindi siya translucent. So, ganyan ang kulay niya until na magiging ganito po siya. Magiging ganito na parang medyo kumukulubot, nagda-dry ng sobra. So, i-close up nga natin. Underwater is, kung mapapansin nyo din is, dito sa area na to is wala na siyang sa bottom. Nag-i-start din yung paglalagas ng dahon niya is from the bottom din. So, yung kakaibahan lang nila is yung kulay niya is magto-turn din into yellow, pero hindi po siya messy, hindi siya soft, hindi siya translucent. Kung hindi, matigas pa rin siya kapag pinipisil mo, which is papunta na siya doon sa pagkaganito. Yan, yung parang kumukulubot like this. Yan, kumukulubot siya like this one here. So, dry siya, which is, pag sobrang na dry na, is matatanggal yan siya ng ganon. Ayun, kung nakikita nyo po, may nahuhulog doon. Ayan. Ayan. And then here also. So, yan po. And then this one, yung yellow is until na magiging ano siya, kukulubot yan siya, wrinkle like that. So, magda-drop na din yung leaves niya. Hindi po siya malambot. And then, ang solution po natin dyan is i-increase natin yung pag-water sa kanya para hindi siya bitin sa kanyang pag-iinom. Kasi, pag ganyan kasi, bitin siya sa pag-iinom, yung nandito sa top na rosette is umiinom sila dito galing sa bottom ng dahon nito, yung pinakalas na dahon ng stem. Sila dito is nagda-dry kasi inuubos na nila yung pagsipsip ng tubig na naandito sa bottom na dahon. So, like po dito is i-increase natin yung pagdidilig sa kanila para kumbaga hindi sila mabitin, mabusog na busog. So, this pot is pwede natin siyang isusok and dry method para hindi na siya magiging underwater. So, hopefully, na anuhan nyo yung differentiate niya ng ating overwater at ang ating underwater. So, third one, ang cause ng paglalagas ng dahon ng ating jelly bean is yung too much exposure sa sun. Kasi, yung ating jelly bean is minipis lang po yung balat. So, pag ipupulsan nyo yan talaga, depende na rin sa sanaya ng inyong jelly bean. Kasi this one here, the other jelly bean is red na po yung tip niya, which is sanay na siya sa rain and shine. So, wala kang mapapansin dyan na underwater siya or overwater. So, tamang-tama lang yung pag-ano sa... Yung nandito sa aking basket, is ano lang po talaga yan sila, bright shaded area lang po yan sila, ito. And then may isa akong blue jelly bean na nakahanging, ayun, nakahanging and naka rain or shine po siya dyan. So nagso-survive naman siya. So as I said is sanayan lang po yan. So ito po siya yung ating naka full sun talaga, rain or shine na isang jelly bean ko din. So, ayan, medyo nag-red na yung tip niya. Ayan. So, sanay na po yan siya sa rain or shine. So, yun yung aking nakahanging na jelly bean. Pag nasubraan po natin siya sa full sun, so,
Belong din siya sa reason kung bakit nalalagas ang dahon. So magkakaroon din yan, lalo na ang klase na jelly bean na ito, which is kakaiba dito sa atin. Kasi pag hinahawakan mo itong ating rotating tom at itong ating blue jelly bean is may kunting difference po sila. Kasi ito medyo, kung sa tao pa makapal ang mukha, tapos ito naman is medyo manipis lang yung mukha. So prone siya sa sunburn kapag na-over mong nalagay doon sa full sun. So, pwede natin siyang ilagay sa sunlight at least 3 to 4 hours. Then, ililipat natin siya sa bright shaded area. So, yan po ang pangatlong dahilan kung bakit naglalagas ang dahon ng ating mga beans. So, fourth one is naglalagas din yung dahon ng ating jelly bean kapag sila naman ay kulang sa light, sunlight, bright light, then kulang sila sa sunlight pero too much water. So kulang sunlight tapos dinidiligan nyo ng marami, so na overwater. So double na yung pagkaano niya, na overwater siya, and then kulang siya ng sunlight, is talagang matatanggal yung dahon, maglalagas yung dahon ng inyong mga jelly bean. Kahit anong succulents mga kabayan, kapag kulang talaga sila sa light, is nagiging ganito po sila, humahaba. So, then nagliligi, sumusunod sila sa araw. So, the best na ano dyan, 3 to 4 hours sunlight or full sun. So, after that, is ililipat natin sila sa bright shaded area para bumalik na yung kagandahan ng inyong mga jelly bean. Yan po ang 4 na rason kung bakit naglalagas yung dahon. Is ang pinaka-common talaga is yung watering issue, so which is overwatered, underwatered, too much exposure sa sun, direct sun, full sun, and kulang sa exposure ng sunlight. So which is yung pag ganito, silong siya, pero need din niya na makasagap ng kahit ilang oras lang, 2 oras, 3 na light, pero hindi siya direct talaga. So, yun po ang 4 na rason kung bakit naglalagas ang dahon ng ating jelly bean. Solution po natin doon sa kulang sa sunlight is ililipat lang natin si jelly bean sa medyo brighter spot to sunlight area para dahan-dahan siyang bumalik yung pagiging maganda niya. 'Di ba? Maganda naman si jelly bean pag perfect yung looks niya. So like this. So wala akong makikita dito na sign of underwater and overwater kasi tama lang po yung pagkaano ko sa kanila, and then yung kinalagyan po sa kanila itong basket is naka bright shaded area lang po sila. So not like this one po is talagang naka full sun ito dito sa shelf sa aking likuran, yung may space dyan, yan. So dyan po siya nakalagay, and then ito naman, itong isang ano ko, yan. So yung mother nila nito mga kabayan, ang dami na nila, oh. Ang mother talaga nito nila mga kabayan is yung nandito sa aking clay pot. So humahaba na ito sila dati, and then pinopropagate ko, and then tinusok ko agad dito. And then, bumilis yung pagtubo ng dito. So, kinakat ko naman. And then, tinutusok ko dito din. So, nagganyan na siya kakapal. So, kung mapapansin nyo, yung pinangkatan ko last time, this one, may mga bagong rosette na din na tumutubo. So, when this rosette is tataas na po siya, is ikakat ko na naman siya, at kung may makita pa kong space dito, is itutusok ko lang sila agad. And this pot po is nakalagay doon sa aking full sun shelves na nandoon sa area na doon. Yan po ang story ng ating jelly bean. Kung magtatanong kayo kung yung dahon ng ating jelly beans is magbaback to normal ba, babalik ba siya sa dati, yung paglalagas niya, babalik ba siya sa dati na hindi na siya maglalagas? Ang tanong po dyan is, of course, yes. Kung mai-correct natin yung mga hindi natin tamang nagawa before, saan tayo nagkamali, saan tayo nagkulang, so syempre babalik po yung leaves ng ating jelly bean at sisigla po siya uli. Example, this one, tatanong kayo kung pwede nyo bang ikat yung stem na ganito.
So, yung stem niya dito is kalbo na, ayan. So, nasa sa inyo po yan kung ikakat ninyo or hindi. So, for me, kung ang looks niya ay ganito na, is wala na siyang dahon sa baba, yes, I will cut po. And ang pag-cut nyo po is make it sure na at least man lang 2 inches from the base yung cut nyo. So, dito nyo siya ikakat. And then, itutusok nyo lang po direct sa pots kung saan nyo siya kinakat. So, no need to air dry, no need to put some rotting powder. Just tusok and wag mo nang diligan like sa ginagawa ko dito sa kanila. So, this one is from here. Yung bago ko lang upload na video, yung aking my jelly bean plantation. So, pagkakat ko dito is tinusok ko dito. So, ganyan na po ang looks niya ngayon. So, healthy. So, yun lang po ang ating topic for today about jelly bean. So, hopefully, kahit nahirapan ako mag-explain, na-get nyo pa rin kahit papaano. So, thanks for watching everyone, and please don't forget to subscribe my channel. Click the bell button para maging update po kayo sa aking bagong video. So, stay safe everyone. God bless. Advance Merry Christmas. Bye-bye.